Tulad po ng kudita, kasi po nakakaawa po talaga ang mangyayari. Hindi po kayo makakabawi kung sa tuwing ito ay magpapadaig kayo sa inyong bugso ng damdamin ninyo. Kung galit po kayo sa administrasyon, dapat po irespeto po natin yung administrasyon na ito, no? Kasi po hindi naman po totally na habang buhay sila makaupo dito sa ating bansa. Grabe guys, napakaraming nagpaabot sa atin ngayon. Matutupad po daw talaga. Abangan na lang po natin guys sa pagbabalik ni Tatay Digong kung totoo po ba itong ipinapaabot sa atin. Kaya dito tayo sa ating kaibigan, itatanong po natin kung totoo po ba ito na mangyayari po talaga yung kudita kapag si Tatay Digong ay makakabalik. Batay na ano kaya mangyayari dito guys. Ito na siguro yung sinasabi ng ating kaibigan na madugong mangyayari. Lalo na po ay maiinit po talaga yung tension po dito sa Maguindanao. Kaibigan, meron po akong gustong itanong kasi marami pong nagpaabot din sa atin tungkol po sa nakita po nila ng mga kaguluhan at saka impormasyon na natatanggap po nila at nakukuha. Tungkol po ito sa pagbabalik ni Tatay, meron po daw mangyayaring people's power at kudita. Sana po hindi naman po ito mangyayari sana. Di ba? Oo, nagpaabot na po ang kanyang anak na hindi po dapat na mag-declare po tayo ng kudita para po ay hindi po ma-extend ba yung pagka-presidente. Kasi po pag nagkudita ay maging pwede nga maging mag-marsyalo. Tapos mayroon po nagsasabi po ngayon kung totoo po ba ito na unti-unti na daw na ipinapatupad po ng ni BBM yung marsyalo. Totoo yan? Guys, ito po yung nakuha nating balita po, no, doon sa nakapanood sa iba na sikreto na meron na po daw marsyalo na ipinapatupad ngayon. Pero hindi po natin dapat po ay paniwalaan at tugunan agad kasi baka po ay maling impormasyon lang po ito. Si kaibigan muna ang ating kausapin kung ano po ang totoo po dito na nangyayari at kung totoo po ba ito ay nag-umpisa na po yung marsyalo. Kaibigan, ano po ba ang nakuha niyo ang impormasyon din po tungkol kay Tatay Digong? Kapag makauwi si Tatay Digong ay ito po ang ipinapaabot po nila. Ano po ba totoo ba ito? Naku guys, abangan po niyo guys pag makabalik si Tatay. May mangyayaring hindi maganda. Yun po, sabi po ng ating kaibigan, dadagsa yung mga tao. Doon po ninyo makikita. Yung sorbe guys, huwag kayong maniwala po doon sa sorbe. No, yun po ang totoo. Kasi yung sorbe, baka po doon lang sila sa building nila nagsorbe. Kaibigan, bakit po ito na nangyayari? Guys, sabi ng ating kaibigan, abangan na lang po ninyo kung makakabalik na si Tatay Digong. Kasi mayroong talagang mangyayari po dito sa ating bansa kung ano man po ang mga supporters po niya na nag-aabang sa kanya. Ihanda na po ninyo ang inyong sarili kung ano man po ang magaganap. Sana po ay walang plano po yung mga supporters ng ating ex-president, no? Sana po ay hindi po nila anong tawag dito, malason yung mga Duterte na mag-declare po ng kaguluhan tulad po ng kudita. Kasi po nakakaawa po talaga ang mangyayari. Hindi po kayo makakabawi kung sa tuwing ito ay magpapadaig kayo sa inyong bugso ng damdamin ninyo. Kung galit po kayo sa administrasyon, dapat po irespeto po natin yung administrasyon na ito, no? Kasi po hindi naman po totally na habang buhay sila makaupo dito sa ating bansa. Tiisin po ninyo ang inyong hinanakit ngayon, kaibigan. O hindi naman po si BBM ay masama. Yun po ang totoo. Kung isisi po ninyo doon po sa mga tao na nakapaligid sa kanya, kaibigan, ito po talaga ang nakikita nila. May nagpaabot sa atin, nagchat na mayroon na po ng marsyalo na ginagawa po yung BBM. Pero wala naman tayong nararamdaman at wala naman po napababalita. Baka fake news lang po yan, di ba kaibigan? Ikaw, kung tatanungin kita, magdideclare po ba talaga si BBM ng marsyalo kapag ito ay magulo po yung Pilipinas? Oo daw guys, matutulad talaga siya sa kanyang tatay. Yun po, sinabi na po ng ating kaibigan. Pero hindi po pwede na ito ay agad-agad na magaganap at mangyayari.
maghintay na lang po tayo. Kung makabalik na si Tatay Digong, doon po natin ngayon malalaman kung ano po ang mga plano po ng kanya mga supporters na mga bigatin, no? Kaibigan, kasi marami mga Muslim guys, mga grupo ng mga Muslim NLF, no? At saka yung ipinapaabot natin dati, tulad po ng sila Normis Wari. So sa totoo lang, grabe yun ang kanilang pagsuporta kay Tatay Digong. Yun po ang totoo. No? Marami pong mga tao na handa po talagang magpakamatay dahil po sa mga Duterte, kanilang pagmamahal. Di ba? Kawawa yung pulis, di ba? Meron pong pulis na sinasabihan na patula kasi po nagsasabi kaibigan na hindi po daw siya susunod sa presidente kasi hindi po daw siya nagpapasahod. Pero tama naman po yung sinabi-sabi siguro, hindi naman talaga yung presidente nagpapasahod sa kanya, kundi ang mga tao nagbabayad ng tax o ano man po yung binabayaran po natin dito sa bansa natin. Di ba, doon po nila kinukuha lahat po ng mga gastusin. Kung meron man yung mga ano lang, di ba? Oo. Huwag lang po tayo magpanik ngayon sa nangyayari, ha? Paghintay na lang po tayo kung ano man po ang magaganap sa mundo. Kung makakabalik si Tatay, ipagdasal natin na sana ay tahimik at peaceful na at wala na pong kaguluhan na magaganap pa dito sa atin. Kasi hindi maganda yung mga kapwa natin Pilipino magkalaban at magpapatayan dahil lang po sa kanilang kapangyarihan na pinag-aagawan. Mahiya tayo sa mga taga-ibang bansa. Alam mo ba, napakarami palang utang natin tapos ito pa ang binalik nyo. No? Napakalaking utang natin sa ibang bansa tapos yun, pinapakialaman pa tayong taga-ibang bansa ngayon. Tulad po ng ICC. Kaya kaibigan, hanggang dito na lang muna. Kaya dapat po talaga ngayon guys, lagi po tayong magdasal, lalo na po hindi po tayo pwede magkampante kasi sabi ng ating kaibigan, yung demonyo laging nandyan. Dapat po hindi kayo mabiktima. Kaya salamat po sa mga nagpaabot tungkol po sa kalagayan po ng ating bansa na magkaroon po daw ng kudita kung sakaling po daw ay makakabalik na si Tatay. Kasi po, iwan ko lang kung ano po ang inihanda ng mga tao ngayon. Kasi sabi ng ating kaibigan, dapat po maganda. Kasi po, yung prediction na hinuhulaan po nila, ni kaibigan, sa 2025 talaga sinabi nila na magkakaroon po ng kaguluhan. Kaya nandito tayo laging magpapaabot. Maraming salamat po sa inyong suporta guys. Kaibigan, uwi na tayo. Oo, salamat po. Uwi na tayo guys.